Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong punong lingkod mula sa simbahan na nakikiusap na huminto sa paglalakad at itigil ang lahat ng ginagawa upang tayo ay manalangin. Pasalamatan natin ang Diyos sapagkat tayo ay mga anak niya. Idalangin natin ang Pangasinan, ang mahal nating lalawigan at ang buong Pilipinas, ang perlas ng silangan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good evening, brothers and sisters in Christ. Welcome to our parish-wide Recollection 2025. Thank you for coming early and preparing your hearts as we journey together in prayer, reflection, and renewal. To officially start our Advent Recollection, may I call on Mr. Emmanuel Serna, our PYM Faith Formation, for the opening prayer. Let us all rise. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naming Ama, kami muli ay nagtipon-tipon ngayon upang sambahin at pasalamatan ka. Buong puso naming ipinapanalangin na sa bawat salita at kaalaman na maririnig namin sa oras na ito ay magsilbing ilaw at gabay mo sa aming paglalakbay bilang iyong tagapaglingkod. Naway mamutawi sa amin ang mga kaalaman at aral na makukuha namin sa aming recollection. Gabayan mo kami nang magamit namin
ang aming talento, oras at yaman na iyong binigay upang pagsilbihan ka at ang simbahan. Inang Maria, kami ay lubos na kumakatok sa iyong puso. Panatilihin mo kaming ligtas, hindi lamang sa lahat ng narito ngayon, kundi pati na rin sa aming mga mahal sa buhay na naiwan sa aming tahanan. Bigyan mo kami ng lakas upang sa gayon ay mas maintindihan pa namin kung ano nga ba ang parte at misyon namin bilang isang naninilbihan sa simbahan. O Hesukristo naming mapagmahal, ihanda mo ang aming puso at isipan sa paglalakbay na ito. Turuan mo kaming mas matutong magpakumbaba, magpatawad, umintindi at magmahal. Bigyan mo kami ng lakas upang matutong pagpaunladin ang aming mga BEC at ministries. Ama naming Diyos, sa pagtatapos ng aming panalangin, inihahabilin namin sa iyo ang buong araw na ito. Nawa ang bawat gawain, bawat pagbabahagi at bawat sandaling aming mararanasan ay maging daan upang lalo pa kaming mapalapit sa iyo. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang sa aming pag-uwi ay taglay namin ang kapayapaan, karunungan at pag-ibig na nagmumula lamang sa iyo. Lahat ng ito ay aming hinihiling at iniaalay sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Thank you. Thank you, Mr. Serna. And now, to lift our spirits and energize us, let us welcome the Parish Youth Ministry as they led us in a short animation. Masayang Kristiyano ang mga Katoliko, nagpupuri at nagagalak sa Panginoon. Masiawit tayo at manalangin nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Masayang Kristiyano ang mga Katoliko, nagpupuri at nagagalak sa Panginoon. Masiawit tayo at manalangin nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. I-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, Kristiyano ka. I-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, i-cha-cha mo, Kristiyano ka. Masayang Kristiyano ang mga Katoliko, nagpupuri at nagagalak sa Panginoon. Masiawit tayo at manalangin
masayang Kristiyano, ang mga Katoliko, nagpupuri at nagagalak sa Panginoon. Magsiawit tayo at manalangin nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Idisko mo, idisko mo, idisko mo, idisko mo, idisko mo, idisko mo, Kristiyano ka. Idisko mo, idisko mo, idisko mo, idisko mo, idisko mo, idisko mo, Kristiyano ka. Masayang Kristiyano, ang mga Katoliko, nagpupuri at nagagalak sa Panginoon. Magsiawit tayo at manalangin nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Itanggo mo, itanggo mo, itanggo mo, itanggo mo, itanggo mo, itanggo mo, Kristiyano ka. Itanggo mo, itanggo mo, itanggo mo, itanggo mo, itanggo mo, itanggo mo, Kristiyano ka. Masayang Kristiyano, ang mga Katoliko, nagpupuri at nagagalak sa Panginoon. Magsiawit tayo at manalangin nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Okay po. So, ang gagaling naman ng mga PYM natin at ng mga visitors po natin na sumayaw. Ano po? Okay po. So, thank you so much to our vibrant and spirited youth. Truly, that your energy reminds us that joy is also a part of journey in faith. And at this point, we prepare to receive wisdom and inspiration from our guest this evening. Tonight's speaker is someone who will bless us with meaningful reflections and deep spiritual guidance. He is a Dominican friar assigned to Santo Domingo Convent, Quezon City. Born in Sison, Pangasinan, he entered the Dominican order as a postulant in 2011, and in 2012 spent his novitiate year at the Dominican Novitiate of the Annunciation here in Manaoag, Pangasinan. And just last December 1, he was ordained to the priesthood and is now serving in the Dominican Retreat House in Nasugbu, Batangas, as a retreat facilitator. We are grateful to have him with us. Brothers and sisters, let us welcome our speaker, Reverend Father Mervin G. Lumage, OP.
Hi. Hello. Tinitignan ko pa lang kayo, parang gusto ko na mag-back out. Hindi yun ugot, no? Magandang gabi sa inyong lahat, Manawag community, lahat ng mga narito, sa lahat ng mga umaten ngayong gabi dito sa ating Parish Advent Recollection. Ako nga po pala si Reverend Father Mervin Lomage, OP. Ako po ay hindi man kayo naniniwala pero isa po akong batang pari, no? Wala pa nga po akong isang linggo na pari, no? Naordinahan lang ako noong nakaraan December 1 at nandito ako ngayon para makasama nyo, no? Para sa gabing ito. Kung hindi nyo po na itatanong, yung inyong parish priest ay batchmate ko. No? Batchmate ko yung parish priest ninyo, no? At laging napagkakamalan, lagi silang nalilito kung sino ang mas matanda sa amin, no? Minsan mga tao tumitingin lang sa bangs, no, para malaman kung sino ba talaga mas matanda sa amin. Kaya akala nila lagi may nagsasabi sa akin, naunahan ka pa ni Father Jerome. Hindi po, mas bata po ko sa kanya, no? Di lang, minsan po nagpagkakamalan tayo eh. Kasi minsan, one time, nasa Quezon City, galing po ako ng Quezon City. Doon one time, kasi sa Quezon City, yung mga jeep doon, ang ginagawa, bago ka pasakayin sa jeep, sa mga may terminal kami ng jeep, bago ka pasakayan sa jeep, meron niyang, doon ka magbabayad sa parang terminal nila. Pagkabayad mo ng pamasahe, bibigyan ka nila ng parang plastic, no? Parang centralized ang payment. Wow, no? Centralized ang payment ng jeep. E di, that time, hapon yun, hapon. Parang ganito din Disyembre nun. Kasi kami ay merong program sa loob ng seminaryo. Meron kami ginagawa, pagod-pagod. Pumunta ako ng Dapitan. Alam niyo ba Dapitan? Doon bumibili ng maraming mga Christmas decoration. Pagpunta ko doon sa terminal ng jeep, no? Pagpunta ko doon sa terminal ng jeep, nagbayad ako ng pamasahe. At pagkabayad ko ng pamasahe, binigyan nga ako ng parang plastic na cheats. Parang cheats yon. E di okay na. Okay lang naman. No? Normal lang lahat. Abay, nung ako'y sumampa sa jeep, pagsampa kong ganyan, tumingin sa akin lahat ng mga nakasakay sa jeep. Pagkatingin nila sa akin, binigay nila sa akin yung bayad. No? Napagkamalan akong konduktor. Hindi naman sa masama maging mapagkamalang konduktor. Pero minsan talaga tinatanong ko si Lord, Lord, bakit ganon? Bakit ganon na pagkakamal? Kung di ako napagkakamalang mas matanda, no? O kaya napagkakamalan akong ibang tao. Pero ngayong Adbyento, merong mahalagang mensahe ang Adbyento para sa ating lahat. Ang mensahe ng Adbyento ay para magmasid, abangan, kilalanin kung sino ba yung darating. Dapat hindi kayo magkamali. Dapat din yung pagkamalan ng ibang tao. Dahil ang hinihintay natin ay ang ating Panginoon. Kaya bago tayo magsimula, no, hindi pa pala tayo nagsimula, no? Hindi pa pala tayo nagsimula. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at pakinggan ang banal na kasulatan para sa gabing ito. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo para sa mga taga-Roma. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsasampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos.
at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo ay makabahagi sa kanyang kalwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsiupo muna ang lahat. Baka hindi nyo alam kung anong na-attendan nyo, no? Ito ay Advent Recollection, no? Ito ay Advent Recollection. Kaya naman, simulan natin sa magandang pagbati, no? Maganda yung tayo ay nag-greet, hindi tayo mga suplada dito sa loob ng simbahan. Ipakita natin sa lahat na ang mga Kristiyano ay welcoming at hindi suplado. Kaya naman, sabihin mo dyan sa katabi mo, Mary, Galo ba ako sa iyo, no? Kala nyo Christmas na, Advent pa nga lang eh. Wala pang Christmas, no? Naghahanap na agad tayo ng regalo. Excited tayo sa regalo, no? Advent pa lang at tayo ay naghahanda para sa Kapaskuhan. At kapag tayo ay naghahanda sa Kapaskuhan, may tema tayong dapat alalahanin. Nagbibigay tulong para sa ating pagninihilay. At ano ang tema natin ngayon? Nabasa natin sa ating pagbasa ngayong araw, ngayong gabi. Pag-asa. Ulitin nga natin. Pag-asa. Bago ako pumasok sa pagiging Dominiko, ako dati ay nag-serve as a missionary sa mga kapatid nating Aitas sa Porac, Pampanga. Sino dito ang Kapampangan? Ay, wow. Ayan, mga Kapampangan, no? Ayan, dami pa Kapampangan. Doon, nag-work ako as a missionary sa mga Aitas. Noon, that was mid-2000s. At that time, wala pang kuryente doon sa community. Bundok talaga. Tapos talagang komunidad yun ng mga Aita, ng mga kapatid nating Aita. Doon, walang kuryente. Hindi umaabot ang kuryente. Hindi din umaabot ang linya ng tubig. Abay, anong ginagawa namin? Kapag kami kailangan maligo, maglalakad kami ng kalayo-layo. Buti sana kung patag ang daan. Hindi, pataas, paakyat. At kapag kami may dala-dala kaming timba para mag-igip na rin ng tubig dahil ang tubig na aming pinagkukunan ay spring. Nako, kala nyo, ang lamig. Ang lamig ng kasi yun ay bukal. Kaya pag kami naliligo, pagkaligo, refreshing. Tapos pagtingin namin sa taas, may mga kalabaw naliligo din, no? Sabi ng kalabaw, saya na. Gumaganon-ganon yung kalabaw, ha? Sarap, lahat na nanggaling sa kalabaw. Inililigo namin. No? At ito pa ang masaya. Doon, pinapanood ka pang maligo. No? Kasi yung mga kapatid nating Aita, sila na yung susunod. Ang tagal naman na maligo ng mga ito. Pinapanood kami. At ang hirap talaga din ng tubig dahil pagkaligo namin, magigib nga kami ng tubig. Para pagbalik namin sa staff house, may panlinis kami ng paa dahil nadumihan. Abay, pagdating namin dyan, yung napuno namin ganyan sa balde, ganyan na lang ang natira. Paano? Siyempre, matarik. Ang hirap magbuhat. Ang hirap ng buhay. Pero masaya. Sinasabi ko sa inyo, ang saya.
Walang tubig, walang kuryente, kami-kami lang nag-uusap, kami-kami lang ang nagsasama. At dahil noon, nung araw na yon, dahil masyadong malayo, hindi rin naaabot ng pari. Kaya tuwing linggo, kami ang gumagawa ng Sunday services. Kukuha kami ng sacred host sa parokya, tapos kami ay magba-Bible sharing, liturgy of the Word with Holy Communion. Napakasimple ng buhay, napakapayak, napakasaya. Ang hindi ko makakalimutang nangyari sa akin doon isang Sabado ng gabi. Kasi nung oras na yon, napahaba yung panood namin ng TV. Ganun pala yan, no? Meron kaming maliit kasi na TV. Maliit lang. Ganyan lang, kaliit. Tapos kaya pala itong paganahin ng baterya ng sasakyan. Alam niyo ba yung baterya ng sasakyan? Alam niyo na. Okay. Kala ko wala nang ganun ngayon, no? Meron pa rin namang ganun, di ba? So mayroon kaming baterya ng sasakyan. Tapos doon nakasaksak yung aming TV. Aba, saya ng pinapanood namin. Sabado ng gabi. No? Sabado ng gabi. Habang kami nanonood, di namin namalayan yung oras. Sa grupo kasi namin, ako lang mag-isang lalaki. Ako lang ang mag-isang lalaki. At sabi nung madre na nagsusupervise ng mission, sabi niya, dahil ikaw mag-isang lalaki, hindi ka pwedeng tumira kasama ng mga babae. Dapat tumira ka doon sa village kasama ng mga kapatid nating Aita. Sa akin, wala namang problema yon. Isang buwan na akong ganun walang problema yon. Paglabas ko ng bahay noon, staff house, doon kasi ako nanood doon sa staff house namin kung saan nakatira yung mga babaeng misyonero. Paglabas ko ng bahay, ang dilim. Walang kuryente. Ang dilim. Tapos sabi ng mga kasama kong mga missionaries na babae, "Uy, dito ka na, brother. Dito ka na matulog." Sabi ko, magagalit yung madre pag nalaman niyang nakitulog ako sa inyo. Sabi na lang, kaya ang sabi nung isang kasamahan kong babae, ganito na lang. Ito gasera. You know what a gasera is? Alam mo naman. Yung mga kabataan dito, baka di pa nakakita ng gasera. Oil lamp, no? Oil lamp, no? Ganun pala ang gasera, no? Hindi mo pwedeng hawakan ng diretso. Masisilaw ka. Dapat malayo. Diba? Tapos sabi ng isang misyonero, "Uy, para may kasama ka, hindi ka maglakad mag-isa. Sasamahan ka ng aso ko." Meron siyang cute na tuta, no? Hindi ako mahilig sa aso. Alam din yata ng aso na hindi ako mahilig sa kanya. Habang hinahawakan ko, gumagano yung aso. Sabi nung may-ari ng aso, "Uy, ingatan mo yung aso ko, mahal na mahal ko yan, alagang-alaga ko yan." "Di, sige, akong bahala," sabi ko. Imagine mo, hawak-hawak ko yung aso, gumagano-gano yung aso. May hawak akong gasera dito, naglalakad ako sa dilim pa ganyan. Para akong naglalakad ako sa dilim pa ganyan, buti na lang walang tao, kasi madilim. Ganun pala yun, no? Kahit madilim, walang kuryente, makikita mo yung silhouette ng mga puno, ng mga bahay, wala pang buwan. Between lang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Habang ako'y naglalakad, mga malayo-layo yan Imagine mo, dito mula sa simbahan hanggang doon sa may, yung dating Jollibee pa rin ba yung banda doon? Okay, hanggang Jollibee, ganun-ganun ang layo. Nilakad ko yan. Ako lang mag-isa. Yung aso, ganun-ganun. So habang naglalakad ako, that time kasi, ang araw, mabilis ang araw sa mga kapatid nating Aita. Mga 6 o'clock pa lang, magsasara na yan ng mga bahay. Wala nang tao sa labas. Walang kuryente. Anong gagawin nila sa labas? Walang kuryente. Lahat matutulog na. Pagkatapos nung lahat yun, buti na lang, pagbaba ko niyan, puro hilera ng bahay yan. Puro mga kubo yan. Kubo. Pagdating ko, buti na lang, may isang tao pa. Gising. Nanay. May dalang bata. No? Binati ko siya. "Mga dayabiindo," sabi ko sa kanya,
Ang ibig sabihin na magandang gabi, nanay. Ito yung pintuan ng bahay ko. Nandun siya. Mga dayabiindo, bubuksan ko ng pintuan, hindi sumagot yung nanay. Tinignan ko yung nanay uli, hindi gumagalaw yung nanay. Tinignan ko yung bata, hindi gumagalaw yung bata. Nakaganyan lang sa akin. Yung aso, dala-dala ko, di ba? Nakaharap siya sa likod. Gumaganong-ganon, inaaway pa yung nanay. Hindi na nga, hindi ko nga alam kung ano yun di ba? Gumaganyan-ganyan pa yung, hinawakan ko talaga yung aso. Paano ko yung aso yun, makawala, lumapit sa aso, lalapitan ko ba yung aso, lalapitan ko yung bananay, di ba? Kakatakot yun. Hinawak ko talaga, gumaganon-ganon yung aso. Hawak-hawak kong gasera. Pambihira naman yung aming kubo. Yung tinutuluyan ko, may nakakandado. Ang liit ng kandado, kung ganyan ang kandado mo, ganyan din kaliit ang susi mo. Hinahanap ko pa, pambihira naman yun. Nasaan ba yun? Gumaganon-ganon yung aso. Kaya nung nakuha ko yung susi, pinasok ko sa may kandado, pinakawalan ko yung aso sa loob. Before I close the door, wala na yung nanay. Mamaya magulat ko sa loob, yung bata pa, gumano pala sa akin, di ba? Hindi talaga ako nakatulog. That night, that was a sleepless night. Linggo kinabukasan. Usual Sunday service, I met them. Nakwento ko sa mga bata. Sabi ng mga lokong bata, ito yung mga batang tinuturuan ko ng English. Imagine that, English. Tinuturuan ko ng English. Sabi nila, naku sir, kasi tingin nila sa akin, kasi teacher nila ako. Naku sir, aswang po yun. Pero wag po kayong mag-alala. May good aswang at bad aswang. Pag good aswang, ganyan ang lipad, Pag good aswang, ganyan ang lipad, Malay ko ba nung gabing yun, gumaganon ba yun o gumaganon? Hindi ko makita, takot na takot ako nun. Yun lang talaga yung nasa isip ko the whole day of that Sunday. Pagkatapos, hapon, may mga lumapit na nanay sa bahay. Sabi nila, brother, nakilala na namin kung sino yung nakita nyo kagabi. Nanay din po yun. Natakot din siya sa inyo. Tumingin ako sa salamin pagkatapos. Natakot siya sa akin, kaya pala di rin siya gumagalaw. Akala din niya kung ano ako. Nagtakutan pala kami. Pero alam niyo mga kaibigan, sa tingin niyo ba, kung kilala ko yung tao na yon, matatakot ba ako? Hindi. O kaya kung kaibigan ko, na mukhaan kong kaibigan ko yon, matatakot ba ako? Hindi. Dahil nakikilala ko kung ano ang nasa harapan ko. Hindi ako matatakot. Dahil namumukaan ko ang nakikita ko. Nakikilala ko kung ano ang nasa harapan ko. Di ba ganun din sa buhay? Kapag hindi mo alam kung ano ang nasa harapan mo, ang unang reaksyon mo ay takot. Di ba yung mga estudyante dito? Kapag exam nyo na kinabukasan, di ba? Ano ang nararamdaman nyo? Kasi hindi nyo alam kung anong lalabas sa exam ninyo. Natatakot kayo. Kaya ang gagawin nyo, tatanungin nyo sa kasama nyo, di ba, nag-review ka ba? Di rin ako nag-review Ikaw nag-review ka ba? Di rin ako nag-review okay lang pala. 10 tayong di nag-review, di ba? Ang saya, ang sarang pakingramdam. Pag marami kayo,
Pero natatakot tayo pag di natin alam kung ano nasa harapan natin. Takot, fear. Fear hinders us to hope. Madalas, mahirap umasa pag marami tayong takot. Mahirap umasang tayo ay magustuhan ng ating crush. Dahil tayo ay natatakot, baka hindi tayo magustuhan. Takot tayo sa dilim, hindi dahil madilim, kundi dahil hindi natin alam kung ano ang ating nakikita. Takot tayong makipagkilala sa ibang tao, hindi dahil takot tayo sa ibang tao, kundi takot tayo na baka tayo ay i-reject. Takot tayong magpautang kasi di natin alam kung tayo ay babayaran. Marami tayong kinakatakutan. Kaya, ngunit, hindi naman talaga tayo natatakot kung ano yung nasa harapan natin, kundi natatakot tayo dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Hindi ka takot sa mataas na lugar dahil mataas ang lugar. Takot ka dahil baka mahulog ka. Marami tayong kinakatakutan, hindi dahil sa nasa harapan man natin, kundi kung ano ang maaaring nagkukubli sa likod ng hindi natin alam. Marami tayong kinakatakutan dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Takot tayong mamatay. Hindi dahil masakit mamatay. Siguro kapag ganun, ouch. Pero takot tayong mamatay dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Takot tayo dahil hindi natin alam. Pag tayo ay nagsisimba, linggo ngayon, pagkatapos ng homily, ano ang madalas sasabihin ng commentator? Please stand. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth. Ang pananampalataya natin ang nagsasabing, huwag kang matakot dahil alam na natin kung ano ang meron pagkatapos ng buhay na ito. Pagkatapos ng kamatayan, may naghihintay na langit. Kaya ano ang tinuturo ng ating pananampalataya? Huwag kang matakot. Ito ang mangyayari. Kaya nga mga kapatid, ang gusto kong matandaan natin, ang dami kong gustong sabihin sa inyo, pero ang unang gusto kong matandaan nyo ay, paki-flash nga sa screen. Okay. Our faith, pakibasa nga. Our faith tells us what to hope for. Sa oras na takot tayong umasa, sa oras na tayo'y takot kung ano ang gusto nating mangyari sa buhay natin, sa oras na tayo'y takot pumaroon, faith will tell us what to hope for. At ano ba yung sinasabi ng pananampalataya natin? I believe in God the Father Almighty. Di ba? Ibig sabihin, alam na natin. Ang pananampalataya ang nagsasabi na dapat kung tayo ay umaasa, ito ang ating aasahan. Nung kami mga nobisyo lamang, kami ay nagbabasa ng mga hindi mass intention, pero prayer petitions sa mga boxes dyan. Kada linggo yun, binabasa namin. Kakaiba. Kasi iba-iba yung mga petisyon na nababasa namin. May humihingi ng dasal para sila'y makapasa sa exam. May humihingi ng dasal para sa kagalingan.
may humihingi ng dasal para magkaroon ng mabuting pamilya, magandang buhay. Meron pa nga humihingi ng gwapong jowa. Alam niyo, hindi ko makalimutan yon. Ang sabi niya, sana po magkaroon ako ng boyfriend. Yung Koreano, matangkad at mabait. Di ba? Napaka-specific, no? Parang pag natanggap ni Lord yung dasal na yan, may choice pa ba ako? No? Ang dami nating gustong mangyari sa atin. Ngunit ang pananampalataya ang magpapaalala sa iyo na, hoy, hindi yan ang dapat nating hinahanap. Ang dapat nating hinahanap at hinahangad ay ang buhay na walang hanggan. Ano ba yung nasa dulo ng ating Nicene Creed, Apostles' Creed? Tayo ay umaasa sa buhay na walang hanggan. Yun ang hinahanap natin. At yun ang tema ng Adbyento. Na sana makamit natin ang buhay na walang hanggan. Merong isang bata. May isang anak. Lumapit sa kanyang tatay. May isang anak lumapit sa kanyang tatay. Sabi niya, "Tay, gusto ko ng bagong sapatos. High heels. Ganyan ang takong." Sino naka-high heels dito? No? Matingnan nga yan. Kanina may sumasayaw kanina. Kitang-kita ko, high heels yun ah. Gusto kong hiramin. Pero nga nang patanggal nga. May isang anak lumapit sa tatay. "Tay, gusto ko ng high heels. Ganyan ang takong." May ganyan ba ang kataas na? Ay, meron daw. Oh, goodness, no? Okay, nakakatangkad to, no? Nakakatangkad, no? Yung tatay, ngumiti. Ngumiti yung tatay. Sabi ng tatay, ngumiti siya, sabi ng tatay, tinignan niya yung anak niya, sabi niya, hindi. Nagalit yung anak. Nagbukmuk. Pumunta sa sulok. Kakainis naman yung daddy na to. Kakainis naman si daddy. Di man ako pinagbigyan. Maya-maya, may lumapit. Ikalawang anak. Yung ikalawang anak, lumapit sa tatay. Sabi nung ikalawang anak doon sa tatay, "Dad, gusto ko ng sapatos, high heels, ganyan ang takong." Aba, parehas. Parehas yung hinihingi ng ikalawang anak. At sabi nung unang anak na lumapit, tignan natin pagbigyan ka niyan. Ako nga, hindi ako pinagbigyan, ikaw pa kaya? Tumingin ng tatay. Sabi niya, "Sige, ibibigay ko yung hinihingi mong sapatos na high heels na ganyan ng takong. Pero hindi muna ngayon. Pero oo, ibibigay ko yon sa'yo." Sabi ng ikalawang anak, "Thank you, Daddy." May kiss pa siya sa tatay. Nagulat yung unang anak. Paano nangyari yun? Parehas lang yung hinihingi namin. Parehas lang yung hinihingi ko ah. Bakit ganun? Naiinis na naman lalo yung unang anak. Maya-maya, lumapit. Ikatlong anak. Lumapit yung ikatlong anak. Sabi ng ikatlong anak, "Dad, kailangan ko ng bagong shoes, high heels, ganyan ang takong." Parehas na naman. Tumingin na talaga yung unang anak, nakaganyan na. Inaabangan yung sagot ng tatay. Sabi ng tatay, tumingin sa anak, ngumiti uli. Sabi niya, "Okay, sige. Ito yung pambili mo. Oh, yan. Magkano ba yung high heels na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 yan binigyan niya. Ano, ikaw aalis sabay? Pagdadrive ka ni Manong. Manong.
Pag-drive mo nga yung anak ko kasi kailangan niyang bumili ng bagong sapatos, high heels, ganyan ang takong. Ay, naku, aabutan ka na ng tanghali. O, ito, may pambayad ka pa. 1, 2, 3, yan. Pang meals mo, pang lunch mo, baka mahirapan ka. At umalis yung, sabi ng, bago umalis yung ikatlong anak, thank you, Daddy. Di na talaga nakapagpigil yung unang anak ko. Nainis na talaga. Kitang-kita niya talaga. Oh. Tumayo na siya. Lumapit siya sa tatay niya. Sabi niya, Dad, you're so unfair. Ako ang unang humingi ng bagong sapatos, high heels, ganyan ng takong. Pero sabi mo, hindi. Tapos yung ikalawang anak lumapit. Oh. Sabi mo, hindi ngayon. Pero at least bibigyan mo pa rin. Tapos yung ikatlong anak, siguro talaga, ikaw talaga, Daddy, favorite mo yun eh. Binigyan mo agad-agad. Ipinag-drive mo pa sa driver. Binigyan mo pa ng pang-lunch. Di mo talaga ako mahal. You're so unfair. Sabi ng tatay, Junjun. Junjun naman. Maximo pangalan mo, kapangalan ko pa. Junior ka eh. Ba't ka hihingi naman ng high heels? Rubber shoes, rubber shoes. Mga kapatid, ganun din sa dasal. Minsan sa dasal, kapag tayo nananalangin sa Panginoon, ang dami nating gusto. Di ba? Ang dami nating gusto. Ang dami nating gustong hilingin sa Panginoon, lalong-lalo na at magpapasko. Para bagang tuwing simbang gabi, humahangad ka ng regalo mula sa Panginoon. At naghihintay tayo na sana, Lord, ito na yun. Pero ganoon din sa dasal eh. May mga pagkakataon na kapag tayo ay nagdasal, agad-agad binibigay. Parang yung ikatlong anak. Bakit? Kasi alam ng Panginoon na ito ay para sa iyo. Ito ay makakabuti sa iyo. Ito ay bagay sa iyo. Ito ay kailangan mo sa oras na yan. Ibibigay agad ng Panginoon. Pero minsan naman, pag tayo ay nagdadasal, may mga panahon naman na tayo ay pinaghihintay muna. Parang yung ikalawang anak. Kasi yung ikalawang anak, bata pa. Pero kailangan niya munang lumaki para siya ay pagbigyan. Ganon din sa panalangin minsan. Pag tayo ay nagdadasal, meron tayong hinihingi sa Panginoon, ngunit ibibigay nga yun ng Panginoon. Ngunit maghintay ka muna. Ibibigay ko ito sa tamang panahon. At may mga panalangin na gustong-gusto nating makuha, mga bagay na gusto nating makuha, ngunit hindi man tayo pinagbibigyan ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, hindi iyon para sa iyo. Ngunit huwag kang mag-alala dahil alam niya kung ano ang mas nararapat para sa iyo. Pag tayo ay umasa, para ding pag tayo ay nagdarasal. Kung kayo ay umaasa sa mga bagay na ating hinihiling ngayong malapit ng Kapaskuhan, ngayong Adbyento, habang tayo ay nagsisimba, hinahanda ang ating sarili, may kanya-kanya tayong kahilingan, di po ba? Dapat maging bukas din tayo sa tugon ng Panginoon. Ang ikalawang bagay na gusto kong matandaan ninyo sa araw na ito ay ito. Paki-flash nga, pakibasa nga. Ikalawa, prayer sustains our hope. Paano ba tayo? Prayer sustains our hope. Actually, a hopeful person is a prayerful person. Kapag wala ka ng pag-asa, hindi ka na magdadasal. Di ba? A prayerful person is a hopeful person. A hopeful person is a prayerful person. Nung kayo bata pa, tayo ay tinuturo ang magdasal, di po ba? Ano bang basic? Sino dito mga katikista? Katikista, taas ang kamay. Okay. Pag tayo nagdarasal, nagsisimula lagi sa
Ang tanda ng krus, naalala ko talaga noon. One time, meron akong exposure dyan sa may Bicol, a school run by the sisters sa Bicol. Sabi nung, that time kasi, yung madre, may ginagawa. Sabi niya, brother, bantayan mo nga muna itong mga estudyante ko. Mga ano pa, they are being trained for first communion. Mga bata pa. Huwag kang mag-alala, brother, mababait yung mga yan. Kung tutusin, alam na nilang mag-sign of the cross. Wow, sign of the cross, diba? O sige, ang gawin mo lang, brother, i-practice mo lang sa kanila, babalik din ako. Ako naman, sige po, wala pong problema. Pagpunta ko dun sa my classroom, good morning, brother. Di ba ganun yung mga bata? Diba? Napaka-cute, no? Ang cute, no? Good morning, brother. Okay, sige, dahil wala si sister, ako ang kasama nyo ngayon. Tayo ay matututo ng pagdarasal. Sinong marunong mag-sign of the cross? Ako po. Dami uunahan na sila. Ako po. Alam ko yan. O, sige nga, ikaw bata, okay, lapit ka dito. Sige nga, ipakita mo sa lahat kung paano mag-sign of the cross. Sabi ng bata, ganito. Okay, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Gumanon yung bata. Okay. Very good. Very nice. Very nice. Approve. Okay, next. Sino dito? Sino pa gusto magpakita? Paano mag-sign of the cross? Ako po. Lumapit yung bata. Sige, halika dito. Pakita mo sa lahat. Paano mag-sign of the cross? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Gumanon na naman yung bata. Kinakabahan na ako. Ano bang tinuturo ni sister? Halika. Sabi ko to sa isang bata. Halika ito. Okay, dito ka. Ngayon, ituro mo sa kanila paano mag-sign of the cross. Sabi ng bata, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Gumaganon talaga. Kala mo may earthquake drill. Tinanong ko si sister, tignan niyo sister, nung dumating na yung madre. Kamusta? Okay lang naman sister. Ginawa ko yung sinabi niyo, mag-training kami ng sign of the cross. Pero may napansin ako. Ano napansin mo? Tignan niyo sister. Sige, mag-sign of the cross nga kayo. Lahat sila. Sabi nung mga bata, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Silang lahat na sila. Ay, sabi ng mother, sorry brother, ginagaya yata nila ako. Kasi kapag nagsa-sign of the cross ako, nahuhulog yung belo ko. Maluwang eh. Pag tayo ay nagdadasal, lagi nating pinapaalalahanan ng ating sarili na ang ating panalangin ay laging ginagabayan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. No? Bakit natin ginagawa iyon? Dahil lahat ng inihihingi natin ay inihihingi natin sa pangalan ng Diyos. Bakit natin Ano bang ibig sabihin ng sign of the cross? Sige nga. Pag tayo nagsa-sign of the cross, sa ngalan ng Ama, bakit dito ang Ama? No, Ama. Kumbaga may mga nagsasabi kapag sa ngalan ng Ama, saan ba tayo nag-iisip? Sa bibig, no? Nauuna ang bibig, hindi na nag-iisip, no? Ano nauuna? Okay, sa isip. Kaya dito tayo nag-iisip, di ba? Sa ngalan ng Ama. Kumbaga ang Ama ang siyang, mula sa Ama, lahat ay nangyari. Kumbaga, creation happened in the mind of God, no? Dahil sa kanyang isip, dito nagsisimula ang lahat sa ngalan ng Ama. Saan ang anak? Dito. Kaya iba nagtataka ako, bakit yung iba, pag nagsa-sign of the cross, dito. Dito ba sila pinagbuntis? Dito. Gumanon ba yung nanay na yan? Sa ngalan ng Ama, anak. Espiritu Santo. Dito.
Bakit sa banda rito? May nagsasabi na dahil dito para paalalahanan tayo na ang Espiritu Santo ang siyang gumagalaw ng lahat ng bagay. Di ba? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, lahat ay napapagaling, lahat ay nabubuo, lahat ay nangyayari. Mula sa isip ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Di ba? Sa katawan nyo, ano ba ang madalas gumalaw? Bibig na naman. Kamay, di ba? Di ba? Di ba? Kaya sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Di ba? Ang dami nating maaring matutunan sa pamamagitan ng pag-aaral ng ating paano tayo dapat nagdarasal. Sign of the cross pa lang yan. Pero bakit ba natin pinag-uusapan ng pagdarasal? Dahil, sabi nga natin, pakiulit nga, prayer, because a hopeful person is and a prayerful person is may tatlong magkaibigan. Nagsama-samang magkakaibigan, naglalakad sa daan. Nagsama-sama ang reklamador, chismosa, at bulgar magsalita. Huwag niyong tingnan ng katabi niyo. Huwag niyong tingnan ng katabi niyo ba? Baka akala niya meron kayong pinaparinggan. No? Nagsama-sama naglalakad ang chismosa, ang reklamador at bulgar magsalita. Habang sila'y naglalakad, biglang nagpakita ang angel of death. Angel of death. Sabi ng angel of death, alam nyo ba, sa isang araw, ang tao ay nakakapagsalita ng 16,000 words a day. No? Sinabi yun ng angel of death. No? 16,000 words a day. Buong araw. Buong araw, ang normal person, mga 13 to 16,000 words a day. Pero kung chismosa ka, siguro hindi lang 16, no? Dami nun. Dami. 20, gano'n. Sabi ng angel of death, nandito ako para kunin kayo. Aba, nandun ang angel of death para sunduin yung reklamador, yung chismosa, at bulgar magsalita. Sabi ng angel of death, huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng 1,000 words. Pagkatapos ng 1,000 words, kukunin ko na kayo. Sabi ng angel of death. Gumaganito ba talaga yung angel of death? Di ko rin alam eh. Siyempre, unang nagsalita, yung reklamador. Grabe naman yan! 1,000 words, bakit mo naman kami kukunin? Pambihira naman, ganun na ba kami kasama? Pambihira, may mga kilala nga ako, mas halang pa ang kaluluwa. Tapos ngayon, kami ang susunduin mo. Yung kakilala ko, sa haba ng reklamo niya, naubos niya ang kanyang 1,000 words. Nanginig yung chismosa. Naku, mukhang totoo nga na angel of death ito. Huwag niyo po akong kukunin. Magbabagong buhay na ako. Kung tutuusin nga, mas masahol pa sa akin yung kapitbahay ko. Alam niyo ba, kagabi nakita ko may kasamang iba. Tapos yung tindera sa kabilang kanto, yung may tattoo sa gums, nako, mas masama pa ginagawa niya. Nako, angel of death, kung alam niyo lang, yung isa pang katrabaho ko, mas matindi pa. Tapos, napahaba yung kwento. Hanggang sa dulo, chismosa pa rin. Lalong kinabahan yung bulgar magsalita. Biglang kinabahan yung bulgar magsalita. Bakit? Sabi ng bulgar magsalita, okay po, sige po, 1,000 words, di ba? 1,000 words. Sabi ng angel of death, hindi. Sa'yo, 500 lang. Para bago ka man kunin at mamatay, kunin sa lupa, maging maingat ka
sa mga salitang iyong binibitiwan. Minsan, minamaliit natin ang kapangyarihan ng ating salita. Pero hindi nyo ba alam na ang salita natin ay nagiging malakas sa tuwing ito ay nagiging dasal? Human words becomes the strongest. Human words become the strongest when they are said as prayers. Di ba yung pare kapag imagine nyo lang ha, pare, pag itinataas ang ostya, nagiging katawan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang diakono kapag nagbibinyag, I baptize you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Sa kanyang mga salita, ang bata ay nagiging Kristiyano sa pamamagitan ng mga salitang naging panalangin. Kaya wag nating mamaliitin ang kakayanahan ng ating mga panalangin dahil sa ating mga salita, maaaring tayo ay maligtas. At sa parehas na salita na yan, na maaaring maging panalangin, ang maaaring inyong maging daan para makamit ang matagal nating hinahangad. Prayer sustains our hope. Minsan po ganun din ako eh. Minamaliit ko yung mga kakayahan, lalong-lalo na nung hindi pa ako pare. Diakono pa lang ako. One time merong lumapit sa akin, gustong magpasalamat. Dahil daw, natupad yung kanilang inihihingi sa Diyos. Sabi ng nanay, matagal na daw nila akong hinahanap ng kanyang anak dahil natupad ang kanilang hinihiling na makapasa sa board exam yung anak niya. Pero sa dami ba naman nang humingi sa akin ng dasal, di ko na siya matandaan. Pero sa mga tagpong iyon, doon ko lang napapatunayan na kahit ang ating mga dasal ay napakalakas pala talaga. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong dapat wag kalimutan o wag bitawan, yun ay ang paniniwala sa dasal. Dahil hindi nyo alam ang maaring kayang gawin ng inyong mga dasal. Hindi natin maiintindihan man agad ang kaya ng ating mga dasal. Dahil ang mga panalangin na iyan ay napaka makapangyarihan. Dahil ang mga salita ng tao ay napaka makapangyarihan sa tuwing ito ay nagiging dasal. Bumalik yung angel of death. Bumalik yung angel of death. Kasi susunduin na niya yung bulgar magsalita. Sabi niya, nandito na ako. Umiiyak, humahagulgol yung bulgar magsalita. Sabi ng angel of death, 4 words na lang, susunduin na kita. 4 na lang. Umiiyak yung bulgar magsalita. Sa isip ng bulgar magsalita, nako, nakausap ko na yung aking asawa. Humingi na ako ng tawad sa mga nagawan ko ng masama. Iyak siya ng iyak. At ang huling na sambit niya sa harap ng angel of death, I am sorry, Lord. Ngumiti yung angel of death. Sabi niya, hindi na kita kukunin
Dahil ang mga iyak mo at ang iyong mga salita ay nakarating ng langit. Nabatid ng Diyos ang iyong pagsisisi. Humayo ka maghanap ng pari at magkumpisal. Dahil sa iyong mga salitang binitiwan, ikaw ay naligtas. A prayerful person is a hopeful person. A hopeful person is a prayerful person. Huwag niyong maliitin ang maaaring kasangkapan ng Diyos para tayo ay tulungan. One time, ako ay nasa Quezon City, sa Santo Domingo. Kapag mga ganitong December, ang dami ng mga nanghihingi. Kapag mula January hanggang August, ang binibigay naman ng hihingi, sobre. Kapag pumatak na ang September, ampaw na. Kasi Pasko eh. Well, Merry Christmas. One time, ako ay may klase sa UST. Sabi ng professor, sige, umuwi na kayo, early dismissal. Eh di ako tuwan-tuwa. Dahil ayoko nang hintayin yung aming bus service, nag-commute na lang ako. Sumakay na lang ako ng jeep. Tapos pagkasakay ko ng jeep, normal day, it's just a normal late morning day. Maya-maya, tumigil yung jeep. May mga pumasok na mga bata. Minsan, tawag natin sa kanila parang yung mga kapatid nating badyaw. Sumasayaw-sayaw, sumasayaw-sayaw, humihingi ng tulong, gamit yung kanilang envelope, ampaw. E di nung that time, ako naman ay okay, may humihingi. Naghanap ako ng pwedeng mailagay. Ang meron na lang ako natitira, parang 10 pesos. Ay, ito na lang meron ako, ilagay ko na nga sa envelope. Kasi ako nakaupo sa jeep na naman. Nakaupo ako sa jeep. May bag ako, nilagay ko sa ibabaw. Para pag dumaan yung bata, kukunin na lang niya yung envelope. Nakatulog ako. Pagising ko, buti na lang, malapit na ako sa Santo Domingo, hindi naman ako lumampas. Nakababa ako ng maayos. Kinabukasan, gano'n na naman. Early dismissal. Pwede na kayong umuwi. Ako naman, excited, uuwi uli ako. Eh dahil gusto ko nang umuwi ng maaga, sumakay uli ako ng jeep. Nung sumakay na ako ng jeep, kailangan ko na magbayad. Sabi ko, sige, magbabayad na ako. Teka, kinakapa ako. Wala akong wallet sa pantalon. Nasaan na yung wallet ko? Eh may bag ako. Binuksan ko yung bag ko. Kinakapa ko yung bag ko. Wala na naman yung wallet ko. Hinanap ko yung coin purse ko. Wala na naman yung coin purse ko. Pambihira. Nakalimutan kong magdala ng wallet. Kinakabahan na ako. Iniisip ko, Lord, ano bang gagawin ko? Wala akong pamasahe. Magwa 1, 2, 3 ba ako? Baka mahuli ako. Pagkahuli, mapanyus pa ako. Seminarista ng Santo Domingo, tumakas sa jeep, huli. Di ba? Nakakahiya. Kitang-kita, nagpapari ka pa ba naman? Nagpapari, tumakas sa jeep. Nakakahiya. Kapa ako ng kapa. Maya-maya, may nakapa ako sa bag. Pagbunot kong ganyan, yung envelope ng badyaw, nandun pa sa bag. Pagkabukas ko ng envelope, nandun pa yung 10 pesos. May pamasahe na ako. Pagkakuha ko talaga sa 10 pesos, 850 yung pamasahe, may sukli pa ako. Pagkababa ko talaga ng jeep, hindi ako nag 1, 2, 3.
Hindi ako nagkasala sa Diyos. Higit sa lahat, natulungan ako ng badyaw. Nung araw na yon, pakiramdam ko, tinulungan talaga ako ng badyaw. Kung hindi dahil sa envelope ng nangihinging badyaw nung nakaraang araw, malamang wala ko pamasahe ngayon. Siguro, nung kinuha ko yung envelope ng badyaw, dahil ako'y aantok-antok, akala ko na ilagay ko sa ibabaw ng bag, ayun pala na ipasok ko. Hindi ko na namalayan sa antok ko. Pero talaga nung araw na yan, akala ko, paniwala ko talaga, ang tingin ko talaga noon, nung araw na yon, niligtas ako ng badyaw. Kaya kayo, pag kayo nagdadasal, huwag niyong maliitin ang maaaring gawing kasangkapan ng Diyos para makamit ninyo ang inyong hinihiling. Dahil ang Panginoon kaya niyang gamitin kahit ang pinakapobre para tulungan ang pinakamayaman. Dahil ang Panginoon walang pinipiling kasangkapan para makamit mo ang kalooban niya sa iyo. Prayer sustains our hope. At ang huli kong gusto niyong matandaan bago tayo matapos ngayong gabi. Pakibasa nga. Hope is completed in love. Ako ay nag-aral sa Quezon City nung kolehiyo. Kaya kapag ako'y umuwi, ang hirap umuwi, lalo na pag Pasko. Punong-puno sa mga terminal, ang daming gustong sumakay, lalong-lalo na kapag long weekend, rush hour, ang hirap sumakay. Pagod-pagod. Pero pagka-uwi ng bahay, hayahay na. Di ba? Wala nang masasarap pang feeling kapag finally, pagkatapos ng mahabang biyahe, ikaw ay nakauwi. Kaya nga pala, ang tawag sa bahay ay tahanan. Kumbaga, kung ikaw ay hapong-hapo, ikaw ay pagod na pagod, wala nang masasarap pang feeling pag ikaw ay nakauwi. Di ba ang saya? May mga kaklase ako. May mga kaklase ako nung high school. Sabi ko sa loob-loob ko, naku, itong mga kaklase kong to. Siguro, mga loko, laging nagkakating class, hindi nakikinig sa teacher, hindi nagpapasa ng assignment. Sa loob-loob ko, naku, mahihirapan to. Ano kayang mangyayari sa kanila pagka-graduate namin? Aba, kami ay nag-reunion. Nung nakita ko yung mga kaklase ko, nagulat ako. Yung pinakabulakbol, yung pinakamaloko, siya pa ang nag-sponsor ng aming reunion. No? Mantakin mo yan, no? Yung mga loko, yung mga hindi mo akalain na magiging successful sa buhay, sila pa ang mga seaman, sila pa yung mga nasa abroad. May time nga, kinausap ko yung isa, anong nangyari? Parang nagbagong buhay yung kaklase natin. Paano? May nakilala. Nakilala niya ang kanyang asawa. May mga ganong tao. Pagkatapos silang makilala ang kanilang kabiyak, ang kanilang dawan, aba, nagtino. Hindi na sila yung dati. Hindi na sila yung dating parang laging bulakbol. Hindi na sila yung dating laging pariwara. Mula nung nakilala nila yung kanilang asawa, nagtino sila. Paano? Ayaw nilang mawala sa kanila yung kanilang asawa. Kaya, nagtino sila.
Nagtino sila. At sila ngayon yung mga nakikita ko, nakala ko, pambihira, hindi na magbabago to, pero pambihira. Sila pa ang mas nakakaangat sa buhay. Kasi nakilala nila ang kanilang kabiyak. Nakilala nila ang kanilang tahanan. Kumbaga, wala na silang ibang hinangad sa buhay mula nung nakilala nila yung kanilang asawa. At dahil wala na silang ibang hangad sa buhay, asawa lang nila, sapat na. Ayaw nilang mawala ito sa kanila. Kinalimutan ang bisyo, kinalimutan ang barkada, kinalimutan ang mga ibang hindi magagandang gawain dahil natagpuan nila ang kanilang tahanan. Kaya, ang gusto kong matandaan natin, pakibasa nga ulit. At para sa ating mga Kristiyano, wala nang ibang pag-ibig na kukumpleto ng pag-asa natin, hinahangad natin, kundi ang pag-ibig ng Diyos sa langit. Lahat ng mga kagustuhan natin dito, lahat ng isinasamo natin, hinihingi, hinihiling, lahat ng dakila, dalisay na hinihiling natin dito sa lupa, ay matatagpuan lang natin pag tayo'y umuwi sa langit. Because hope is completed in love. Kaya nga nagtataka ako, may mga tao, no, lagi kong tinatanong, sinong gustong makasama ang Panginoon panghabang buhay? Ako, gusto kong makasama ang Panginoon panghabang buhay. Okay, gusto mo bang makasama ang Panginoon sa Eucharistia ng 1 oras? May gagawin pa ako, Lord. Paano mo makakasama ang Panginoon panghabang buhay kung sa banal na misa pa lang ay bagot na bagot ka na? Dahil sa langit, wala ka ng ibang makakamit kundi ang Panginoon na lamang. Dahil siya ang katuparan ng ating lahat na minimithi. Kaya ito ay paalala sa atin ng ating pananampalataya. Di ba? Babalik na naman tayo sa una. Na, because faith tells us what we should hope for. And what we should hope for is that we are sustained by our, hope is sustained by our prayer, and ultimately, it is completed in love. At saan yun makukumpleto? Maaring sa tahanan natin ngayon, kapag kayo'y uuwi para sa Pasko, makukumpleto yan. Yung mga hinahangad natin, ang dami nating hinahanap. Pag umuwi tayo ng bahay, di ba, napaka payapa. Kung ganyan na ang nararamdaman nyo dito sa lupa, kapag kayo ay umuuwi sa inyong mga bahay, papaano pa kung tayo ay nakauwi ng langit? Dahil ang langit, ultimately, ang kukumpleto ng lahat ng ating hinahangad. Hope is completed in love. Mga kaibigan, madalas kapag Adbyento, lagi nating iniisip, laging Pasko, 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 Pasko. Pero di ba, faith tells us what we should hope for. At pinapaalalahanan tayo ng ating pananampalataya, ano ba ang dapat nating hangarin, kundi ang pagdating ng Panginoon. Kaya natin binabalikan ang Pasko. Dahil ito ang alam natin, ito ang kwento na alam natin kung paano ang Panginoon ay dumating sa ating piling. Pero ultimately, ang Adbyento ay hindi lamang paghahanda ng Kapaskuhan. Una sa lahat, ang Adbyento ay ang paghahanda na makamit natin, makasama natin ang Panginoon sa langit.
Sino dito ang gustong pumunta ng langit? Taas ang kamay. Sino dito ang gustong mauna? Siyempre, wag muna. Wag niyo na ipasa sa kayo na lang. Kaya mga kapatid, kung meron man akong gusto niyong matandaan ngayong araw na ito, 3 bagay. Una, ano? Ano yung una? Faith tells us what we... Okay. Second. And third, tandaan natin ang 3 bagay na ito at maihahanda natin ang ating sarili na mas makabuluhan para sa darating na Pasko. Marami pong salamat sa pakikinig. Salamat sa Diyos. Thank you so much, Father, for that rich and heartfelt message. May the seeds you planted continue to grow in our hearts. And now we will proceed to the awarding of Certificate of Appreciation for our speaker. May I call on Reverend Father Jerome R. Geronimo OP and Reverend Father Samuel Sani Gunawan OP to present the certificate. Allow me to read the citation. Certificate of Appreciation is proudly presented to Reverend Father Mervyn G. Lumage OP in grateful appreciation of your generous service as Recollection Master for our Advent Recollection. Your inspiring guidance, meaningful reflections, and heartfelt dedication have enriched our spiritual preparation for the coming of our Lord this Advent season. Your presence and wisdom have brought light, deepened faith, and renewed hope in the hearts of our community. Given this 7th day of December 2025 at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Signed, Reverend Father Jerome R. Geronimo OP, Parish Priest. And to give us a word of thanks, may I invite Reverend Father Jerome R. Geronimo OP. Maraming salamat po sa inyong lahat na dumalo sa ating parish-wide recollection, sa mga BEC leaders at mga religious organizations. Sana po ay napatawa kayo ng batchmate ko. Sobra, no? Kinabagan tuloy kayo. At mamaya po, pagkatapos po ng ating recollection, ay meron po tayong final blessing at may konti po tayong agape. Papasalamat po tayo sa CWL na nag-sponsor po ng ating snacks ngayong gabi para hindi kayo upuing gutom. At sa ating pong butihing mayor na si Doc Ming, Mayor Doc Ming, salamat po sa inyong pag-sponsor sa ating pong pagsasaluhan mamayang gabi. Kung mapapansin po ninyo, ito po ay isang napakagandang biyaya sapagkat ang panawagan po ng Second Sunday of Advent, kanina kung nagsimba kayo, ay ang panawagan ni Juan Bautista, repent. Kaya nga, di ba napakaganda ngayong araw na to, ngayong gabing ito, sa tulong ng ating butihing speaker at ating sharer, ay nagbabalik loob tayo. Nagbabalik loob tayo upang mabuhay muli tayo sa pananampalataya, mabuhay muli ang ating pag-asa at lalong umigting yung pagmamahal natin sa Diyos sa darating na paggunita natin sa Kanyang kapanganakan. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat at ito po yung ating spiritual preparation. Nang sa gayon ay mas maramdaman natin ang presensya at ang pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay. Kapag po meron tayo ng 3 yan, diyan natin talaga masasabi na ang Panginoon ay dumadating na. If we grow in faith,
if we become more hopeful and all the more na lumalalim ang pagmamahal natin sa kanila. Kapag meron po kayo ng tatlo ngayong darating na Pasko, ibig sabihin, the Lord has come. Maraming salamat po muli sa inyong presensya at mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Bago po tayo umuwi, hayaan niyo muna po together with my Dominican fathers and Reverend Deacon, hayaan niyo muna pong i-bless namin kayo bago tayo maghiwa-hiwalay. Please all stand. And let us now pray the Dominican blessing. The Lord be with you. And Almighty God bless you all. Father, Son, and the Holy Spirit. Let us go in peace. Thanks be to God. Lapit po tayo para sa picture taking. Lapit po tayo dito.